Wala na si Jude. Wala na ang kapatid mo, Jerome. Mama, Wala na ang kapatid mo. tama na ho yan, Mama. Ipagdasal na lang natin na matahimik ang kaluluwa ni Jude. At ipagdasal natin na kung sino man ang may gawa nito sa kanya ay makonsensya. At siya na mismo ang kusang sumuko sa otoridad. Bakit ganito kalupit sa atin ang Diyos, anak? Bakit pakiramdam ko? Pamilya natin ang sinusubok niya ng paulit-ulit. Ma, Binibigyan niya ng ganito kabigat na mga suliranin. tama na ho, Ma. Una ang papa mo. Iniwan niya tayo. Sumama siya sa ibang babae. Pangalawa, ikaw. Yung babaeng mahal mo pinarurusahan dahil sinisisi ang kanyang sarili sa pagkamatay ng mga kaibigan niya. Ma, At ngayon naman ang kapatid mo. Oh, Diyos ko, sino ang gagawa nito sa kapatid mo, Jerome? Sino ang pumatay kay Jude? Hindi pa ba tayo aalis? Hindi pa ba tayo uuwi? Hindi pa. Dito lang tayo. Magagabi na. Wala akong pakialam. Basta dito lang tayo. Sarah, I'm sorry ha, pero hindi ko alam na ganito palang darat na natin dito. Hindi ganito ang inaasahan kong mangyari. Kasi ang inaasahan ko na pagpunta natin dito ay... Hoy, Jude! Walang hiya ka! Lumabas ka dyan sa lungga mo! Labas! Harapin mo kami, Jude! Lumabas tama ka! na! Umuwi na tayo! Dapat niyang malaman ko ano ang resulta ng ginawa niya. Walang hiya siya! Jude! Lumabas ka dyan! Lumabas ka! Bakit ba? Ano bang problema? Ikaw ang problema! Bakit ka ba nananampal? Bakit mo niloko ang kaibigan ko, ha? Bakit mo siya sinaktan? O ano, magsasalita ka? O itakin ko yung ano mo, ha? Carla, Carla, ano ba? wag na, umuwi na tayo. Wala na tayong magagawa. Hindi na niya ako mahal. Hindi ko na mababagong sinabi niya. Hindi, mababago pa natin. Ikaw na lalaki ka. Hetong sa'yo. Carla, ano ba? Ang ano ko. Ganun ang inaasahan ko na mangyayari pagpunta natin dito. Hindi ko alam na ganito pala ang madarat na natin. Carla, hindi ko na alam ang gagawin ko. Mahal na mahal ko si Jude. Mahal na mahal ko siya. Alam ko, pero sa tingin ko naman, igit na magiging mas masakit ito sa'yo kapag hindi mo sinusubukang tanggapin ng totoo na wala na siya, Sarah. Patay na si Jude. Naku, gabi na pala. Sarah, tulog na tulog siya. Dito na kami nakatulog para sa kotse. Kawawa naman ang kaibigan ko. Paano ko ba maibsan ang sakit ng nararamdaman niya ngayon? Anong... Diyos ko, totoo ba itong nakikita ko? Si Jude yun na. Si Jude ang sakay ng kotse yun na umalis. Sarah, gising. Sarah, gumising ka. May susundan tayo, bilis. Sarah, ano ba? Ano bang? Sarah, hindi ka maniniwala. Pero si Jude, buhay si Jude, Sarah.
Ayun siya. Nakikita mo naman, di ba? Anong gagawin niya sa apartment na iyan? Hindi ko alam. Pero ibang kutob ko. Sa tingin ko, kinutsaba lang niya yung mama niya para papaniwalain tayong patay na siya. Pero ang totoo, buhay siya. Buhay na buhay. At ayun siya, Sarah, oh, si Jude. Di ba siya yan? Malinaw na malinaw, buhay siya. Pero paano? Patay na siya. Buhay nga siya. Buhay na buhay. Carla, Pero ang tanong, anong ginagawa niya sa apartment na yan? Sa ganitong oras ng gabi? Hindi. bakit? Hindi kaya dyan nakatira ang babae niya? Carla, Ano, magsabi ka lang, magdo-doorbell na ako o kaya magtatanong ako. wag na. Kuhanin na lang natin yung nakasulat na contact number. Ayun oh, nasa ibabaw niyang nakasulat na apartment for rent. I-save na lang natin ang number. Ano? Pero bakit pa? Nandito na tayo. Kausapin na lang natin yung may-ari. Sarah, ano ba kasing iniisip mo? May iba ka bang plano? Sa tingin ko, mali ka, Carla. Anong mali ako? Saang bagay? Patay na si Jude. Nakita ko siya. Patay na siya. Pero hayun nga siya. Nandun siya sa loob ng apartment na yan. Hindi siya si Jude. Ano? Pero... Bagay na hindi ko na itanong man lang noon kay Jude. Ang tungkol sa pamilya niya. Ang tungkol sa kapatid niya. Bagay na hindi ko nabigyan ng halaga tungkol sa kanya. Ibig mong sabihin... Maaaring may kakambal si Jude. At kakambal ni Jude ang nakita natin na pumasok sa apartment na yan. Ano? Sinabihan na kita. Huwag ka nang babalik rito. Hindi ka nakinig. Hindi mo ako sinunod sa pakiusap ko. Hindi ko kaya, Abby. Kung papayag ka lang sana na ialis na kita rito sa apartment na to. Hindi. Hindi na ako makakalis pa sa apartment na to, Jerome. Hindi na. Dahil hindi sila papayag. Anong... Dito sila namatay. At dito na rin ako mamamatay sa apartment na to. Magandang araw ho, Aling... Senya. Aling Senya. Magandang araw din sa'yo. Anong maipaglilingkod ko? Naghahanap po kami ng mauupahan. May bakante pa ho ba dito sa apartment ninyo? Marami. Hali kayo. Tuloy. Okay na ba sa inyo ang silid na ito? Okay na ho ito. Sarah, bakit dito mo naisipang kumuha ng room sa 3rd floor? Hindi ba pwedeng doon lang tayo sa 1st floor? Ayaw mo ba sa mataas? Ha? Huwag mong sabihin, takot ka sa matataas na lugar at tanawin. Kasi... Okay na ho kami dito, Aling Senya. Sige. Enjoy nyo mabuti ang pagtira sa aking apartment. Sarah, Carla. Si Sarah siguro mag-enjoy, pero ako... Huwag kang matakot sa matataas na lugar. Alam mo ba, ang dating nakatira sa silid na ito ay hindi takot mamatay. Ano? Ang sabi ko, ang dating nakatira sa silid na ito
ay hindi takot sa mga matataas na lugar. Sigurado ho kayo sa sinasabi niyo? Oo, bakit? Ano ba ang narinig mong sinabi ko? Wala ho. Hindi ko masyadong narinig kanina. Sarah, hoy! Hoy, anong sinisilip mo dyan sa bintana? Sige na, maiwan ko na muna kayo. Mamaya, iwe-welcome nila kayo Sino ho? ng mga nakatira dito. Maiwan ko na kayo. Ay, ano ba namang matanda yun? Masyadong misteryosa ang dating at creepy masyado. Si Sarah, teka, ano bang tinatanaw niya sa bintana? Sarah, kanina pa kita kinakausap. Ano bang tinitingnan mo dyan? Yung dalawang babae, naglalakad sila sa may hardin. Magkahawak kami pa sila. Ha? Parehong babae? Oo. Baka magkapatid. O pwede ring mag-best friend. Kaya natin, di ba? Tama ka. At mukhang aliw na aliw kang pagmasdan sila. Patingin nga. Ayun sila oh. Tingnan mo. Ha? Asan? Wala naman ako nakikita ng dalawang babae na naglalakad. Nasaan ba? Ayun oh. Nakatingin pa nga sila dito sa atin. Teka. Kakaway din ako sa kanila. Hi! Oy Sarah, nang titrip ka ba? Wala naman akong makita ha. Wala naman. Hindi mo pa rin nakikita? Ayun nga si... O ano, nasaan? Mukhang umalis na sila. Hayaan mo na. Tulungan mo na lang akong ayusin itong mga gamit natin. Sige. At pagkatapos, magpahinga ka muna dahil sa tingin ko pagod ka na. Kailangan mo na magpahinga. Bakit nakabukas ang ilaw sa dating silid nila? Jerome, Aling Senya? anong tinitingnan mo? Kayo ho ba ang nagpailaw sa silid na yan? Yan ba? Oo, ako nga. Pero, May bagong nakatira sa silid na yan. Dalawa sila. At magkaibigan din. Aling Senya, hindi ba pinakiusapan kayo ni Abigail na huwag niyo nang paupahan ang silid na yan? Bakit ko naman siya susundin? Ako ang may-ari ng apartment na to. Ako rin ang masusunod. Maiwan na kita, Jerome. Marami pa akong gagawin. Sandali ho. Ano na naman ang problema? Alam niyong hindi biro ang nangyayari ngayon kay Abigail. Alam ko. Pero wala akong maitutulong. Kung meron mang dapat nasisihin sa mga nangyari, yon ay ang sarili niya. Sisihin niya ang sarili niya. At ikaw, ikaw, Jerome. Kayong dalawa ni Abigail ang dapat nasisihin ng lahat.